Araling Panlipunan 4, Term 1, Week 7. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay kahalagahan ng katangiang heographical sa pag-unlad ng bansa. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, natutukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mapa. Pangalawa, naihahambing ang lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng lokasyong bisinal at lokasyong insular. At pangatlo, napahalagahan ang lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng malikhaing pagguhit. Unang araw. Tayo ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Balikan muli natin ang mga etnolinguistikong pangkat at ang kanilang katangian. Tagbanwa, kilala sa pangangalaga ng kalikasan at may mayamang kultura at tradisyon. Karamihan ay naninirahan sa Palawan at nabubuhay sa pangingisda at pagsasaka. Tiboli, kilala sa paghahabi ng tinalak na tela mula sa hibla ng abaka. Mahusay rin sila sa paggawa ng alahas at may makukulay na kasuotan at sayaw. Sila ay mula sa Timog Cotabato. Manobo, isa sa pinakamalalaking pangkat katutubo sa Mindanao. Nabubuhay sila sa pagsasaka, pangangaso at pangingisda at may mayamang paniniwala at kaugalian. Badyaw, kilala bilang mga taong dagat dahil halos buong buhay nila ay nakaugnay sa dagat. Mahuhusay silang mangingisda at maninisid. Sila ay mula sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan at iba pang baybaying bahagi ng Mindanao. Maranao, naninirahan sa paligid ng Lawa ng Lanao sa Mindanao. Kilala sila sa masining na okir na ukit, sarimanok at mayamang kulturang Islamiko. Ang kahalagahan ng pangkat etniko sa Pilipinas ay ito ang nagpapakilala sa mundo kung gaano kayaman ang kultura sa bansa. Ang mga etniko ang nagpepreserba ng mga sinauna pang kaugalian, tradisyon at kultura ng iba't ibang pangkat etniko na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Dumako tayo sa gawaing ito. Pin me on the news, North, East, South, and West. Panuto. Sa pamamagitan ng pin location icon flag, ididikit ng mga mag-aaral sa mapa ng Pilipinas ang mga bansa o mga anyong tubig na malapit sa Pilipinas. N or North, bansa sa hilaga na malapit sa Pilipinas. Anong bansa ito na nasa bandang hilaga ng Pilipinas? Tama! Ang bansang ito ay ang Taiwan. Makikita ito sa hilagang bahagi ng Pilipinas. E or East, karagatan sa silangan na malapit sa Pilipinas. Anong karagatan ito? Tama, ito ay Pacific Ocean. W or West, bansa sa kanluran na malapit sa Pilipinas. Anong bansa ito? Tama, ito ay ang bansang Vietnam. S or South, dagat sa timog na malapit sa Pilipinas. Anong dagat ito? Tama, ito ay Celebes Sea or dagat Celebes. Dumako naman tayo ngayon sa pamprosesong tanong. Para sa unang katanungan,
Ano-anong mga bansa ang malapit sa hangganan ng Pilipinas? Ang mga bansang malapit sa hangganan ng Pilipinas, sa bahaging hilaga, ito ay ang Taiwan. Sa bahaging silangan, ito ay ang bansang Palau at Guam. Sa bahaging timog ay ang bansang Indonesia. At sa bahaging kanluran ay ang bansang Vietnam. Pangalawang tanong, ano-anong mga anyong tubig ang makikita malapit sa Pilipinas? Ang mga anyong tubig na makikita malapit sa Pilipinas sa bahaging hilaga ay ang Bashi Channel. Sa bahaging silangan naman ay ang Pacific Ocean. Sa bahaging timog ay ang Celebes Sea. At sa bahaging kanluran ay ang South China Sea. Pangatlong tanong, mabilis mo bang nahanap ang mga ito? Ang mga bansang ito at ang mga karagatan o dagat ay mabilis na mahanap sa mapa ng Pilipinas dahil ito ay nakapaligid lamang sa bahagi ng Pilipinas. Alamin naman natin ang mga bokabularyo para sa ating aralin. Una, tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid dito. Anong lokasyon ito? Puna ng mga kahon ng mga nawawalang titik upang makumpleto ang salita. Ang mga nawawalang titik ay O, S, O, S, A. Ang lokasyong ito ay tinatawag na lokasyong bisinal. Ito ay tumutukoy sa lokasyon ayon sa mga bansang nakapaligid nito. Pangalawa, tawag sa kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Anong lokasyon ito? Punan natin ang patlang ng mga nawawalang titik. Ang mga nawawalang titik ay K, S, O, S, U, A. Kaya, ito ay tinatawag na lokasyong insular. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Gawin natin ang gawaing ito. Talk about the map. Panuto. Ilarawan ang kinaroroonan ng Pilipinas sa mapa. Magbigay ng maraming paglalarawan. Halimbawa, ang mga maaaring sagot ay napapaligiran ng katubigan. Binubuo ng mga malalaki at maliliit na isla. Hiwa-hiwalay ang mga lugar. Tropical na bansa. May mahigit 7,600 na pulo. Madalas daanan ng bagyo. Malapit sa Ecuador. Layo-layo ang mga lugar. Para naman sa gawaing ito, sasakay tayo sa eroplano. Panuto, gumawa ng eroplanong papel. Ang inyong guro ang magsisilbing flight attendant o tour guide na maglalarawan sa lokasyon ng Pilipinas at kayo ang magiging pasahero ng habang hawak-hawak ninyo ang inyong nilikhang eroplano. Mabuhay! Maligayang pagdating sa Philippine Airlines domestic flight. Ako ang inyong flight attendant sa araw na ito. Handa na ba kayong libutin ang buong Pilipinas? Subalit, bago tayo lumipad, narito ang ilan sa ating mga paalala. Hinihiling namin na mangyaring ikabit ninyo ang inyong mga seatbelt sa oras na ito at isecure ang lahat ng bagahe sa ilalim ng inyong upuan o sa mga overhead compartment. Hinihiling din namin na ang iyong mga upuan at tray ng mesa ay nasa tuwid na posisyon para sa pag-alis. Kung handa na kayo, lilipad na tayo mula kanluran papuntang hilaga, silangan at timog ng Pilipinas. Habang tayo ay nasa himpapawid, tingnan natin mabuti ang lokasyon ng Pilipinas. Ano ang inyong mapapansin? Bagamat kapuluan ng Pilipinas, ito ay napapaligiran ng mga karatig bansa.
Ang tawag sa lokasyong ito ng Pilipinas ay lokasyong bisinal. Ang lokasyong bisinal ng isang bansa ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid nito. Anong bansa na nasa kanluran ang pinakamalapit sa Pilipinas? Ano namang bansa na nasa hilaga ang malapit sa Pilipinas? Ano-anong mga bansa ang makikita sa silangan ang pinakamalapit sa bansa natin? Sa timog na bahagi ng Pilipinas, anong bansa ang malapit dito? Tingnan naman natin ang mga anyong tubig na nakapaligid malapit sa Pilipinas. Ang tawag sa lokasyong ito ng Pilipinas ay lokasyong insular. Tinatawag na lokasyong insular ang kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Sa lokasyong insular, makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas ayon sa lapit nito sa mga anyong tubig at anyong lupa. Anong anyong tubig ang makikita sa kanluran at hilaga ng bansa? Ito ay ang South China Sea at ang Bashi Channel. Anong anyong tubig naman ang nasa silangan at timog ng Pilipinas? Ang mga ito ay ang Pacific Ocean at ang Celebes Sea. Ngayon, tayo ay lalapag na sa paliparan. Bilang paghahanda sa paglapag, tiyaking tuwid ang inyong upuan at ang inyong seatbelt ay nakakabit. Nakalapag na tayo sa paliparan. Mangyaring tanggalin na ang inyong seatbelt, tumayo at humanay ng maayos sa paglabas ng eroplano. Maraming salamat. Muli, ako ang inyong flight attendant. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pamprosesong tanong. Unang katanungan, ano ang tinatawag na lokasyong bisinal? Tama! Ang lokasyong bisinal ng isang bansa ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid nito. Pangalawang tanong, ano-anong mga bansa ang malapit sa? Letter A, kanluran ng Pilipinas. Tama! Ang malapit sa kanluran ng Pilipinas ay ang Vietnam. Letter B, hilaga ng Pilipinas. Tama! Ang bansang malapit sa hilaga ng Pilipinas ay ang Taiwan. Silangan ng Pilipinas. Tama! Ang bansang malapit sa silangan ng Pilipinas ay ang bansang Palau at Guam. Letter D, timog ng Pilipinas. Tama! Ang bansang malapit sa timog ng Pilipinas ay ang Indonesia. Para naman sa pangatlong tanong, anong tinatawag na lokasyong insular? Tama! Tinatawag na lokasyong insular ang kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Sa lokasyong insular, makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas ayon sa lapit nito sa mga anyong tubig at anyong lupa. Pang-apat na tanong, ano-anong anyong tubig ang nakapaligid sa Pilipinas? Sa bahaging kanluran, anong anyong tubig ito? Tama! Sa bahaging kanluran ng Pilipinas, ito ay ang South China Sea. Sa bahaging hilaga, ano namang anyong tubig ito? Tama! Sa bahaging hilaga ng Pilipinas, ito ay ang Bashi Channel. Sa bahaging silangan, anong anyong tubig ito? Tama! Sa bahaging silangan ay ang Pacific Ocean. Sa bahaging timog, anong anyong tubig ito? Tama! Sa bahaging timog ay ang Celebes Sea. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2. Kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas. Kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas.
Ang Pilipinas ay angkop para sa tanggulang lakas, panghimpapawid at pandagat dahil mula sa bansa, kitang-kita ang Hilagang Asya, Timog Silangang Asya hanggang Timog Kanlurang Asya o Gitnang Silangan. Ito ang dahilan kaya matagal na panahong nanatili ang base militar ng Amerika sa Pilipinas. Ngayong wala na ang mga base militar ng Amerika sa bansa, ay pinanatili ng Pilipinas ang magandang relasyon at pagkakaibigan ng lahat ng bansang nakapaligid tulad ng Russian Federation, China at United States. Ang ating pinakamahalagang rutang pangkalakalan ay ang daungan ng mga barko para sa ating kalakalan sa Pasipiko patungo sa mga bansa sa Timog Silangan. Ang Ninoy Aquino International Airport or NAIA na pandaigdigan nating paliparan ay nagiging terminal ng mga sasakyang panghimpapawid na nagmumula pa sa Timog Silangang Asya, Japan, United States, Australia at Europe. Sa ganitong paraan, malakas ang negosyo ng ating airlines. Marami ring kalakalan ang ating mailuluwas patungo sa iba pang bahagi ng mundo. Dahil sa napakaganda nating lokasyon, maraming mga dayuhan ang nais makarating sa Pilipinas at nanatili dito. Ngayon ay dumako na tayo para sa pamprosesong tanong. Unang katanungan, ano-ano ang kabutihan at di kabutihan ng lokasyon ng Pilipinas? Unahin natin kung ano-ano ang kabutihan ng lokasyon ng Pilipinas. Una, marami tayong pulo na nagsisilbing daungan ng iba't ibang sasakyang pandagat. Pangalawa, malawak ang ating pangisdaan. At pangatlo, marami tayong mga magagandang baybayin na dinarayo ng mga turista. Alamin naman natin kung ano-ano ang di kabutihan ng lokasyon ng Pilipinas. Una, ang pagiging kapuluan ay malaking hadlang sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pangalawa, hindi na ipapaabot agad ng mga mamamayan ang kanilang mga hinaing o suliranin sa pamahalaan, lalo na yaong mga nasa liblib na lalawigan o kabundukan. At pangatlo, sa ating mga baybayin, marami tayong mga daungan na siya ring dahilan kung bakit maaring may makapasok ng mga smuggler. Para naman sa pangalawang tanong, bakit mahalaga ang mga daungan ng mga barko sa ating kalakalan? Ang ating pinakamahalagang rutang pangkalakalan ay ang daungan ng mga barko para sa ating kalakalan sa Pasipiko patungo sa mga bansa sa Timog Silangan. At para naman sa pangatlong katanungan, maipagmamalaki mo ba ang lokasyon ng Pilipinas? Maipagmamalaki ang lokasyon ng Pilipinas dahil maraming kapakinabangan ang naibibigay nito. Ika-4 na araw. Para sa gawaing ito ay tinatawag na lokasyon ng Pilipinas, pinahahalagahan ko, poster making. Suriin ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Sa pamamagitan ng pagguhit ng isang poster, pag-ukulan ng pansin sa pagbuo ng poster ang mabuti at di mabuting epekto ng katangiang heograpiya o pisikal. Gawin ito sa short bond paper. Gawing batayan ang rubric sa ibaba. Narito ang rubric sa pagmamarka ng poster. Ngayon ay dumako na tayo para sa pagsusulit. Panuto. Suriin kung mabuti o hindi mabuti ang epekto ng ugnayan ng lokasyon sa heograpiya ng bansa. Lagyan ng masayang mukha kung maganda ang ugnayan at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, dulot ng estratehikong lokasyon ng bansa, naging base militar ito ng Amerika bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pahayag ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Mabuti o di mabuti? Tama, ito ay masayang mukha, mabuti. Pangalawa,
ang pagkakaroon ng maraming pulo na nagsisilbing daungan ng mga sasakyang pandagat. Ito ba ay mabuti o di mabuti? Masaya o malungkot na mukha? Tama! Ito ay masayang mukha, mabuti. Pangatlo, ang Pilipinas bilang kapuluan ay maaring hadlang sa mabilis na pakikipag-ugnayan sa buong kapuluan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito ba ay mabuti o di mabuti? Masaya o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha, di mabuti. Pang-apat, dahil sa kapuluan ng Pilipinas, isa ito sa bansa na may mahabang baybayin na nagbibigay ng maraming pook pasyalan para sa mga Pilipino at maging sa mga banyaga. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Mabuti o di mabuti? Tama, ito ay masayang mukha, mabuti. At panglima, hindi lubos ang pagkakabuklod o pagkakaisa dahil sa iba't ibang wika. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Mabuti o di mabuti? Tama, ito ay malungkot na mukha, di mabuti. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!